sa kasama mo. Kung anong mga system about the divine wealth. Do. Mukhang tao na ba ako? Do. Hindi, Test mic. Hindi mo kang pusa. Guling ka na. Wala ka pa naman ng makeup artist, Bilo. Vicky Bell. Oo. Kukuha tayo ng ano Hello. mo. Dapat makakuha tayo ng... Oo, ng ano mo. Ano tayo na tawag? Okay. May palakpak naman. Oo, okay. Anak, kinabit mo ba to? Yung palakpak natin? Hindi, kinabit mo yung ano. Yung binigay ko sa'yo. Wala ah. Wala. Gwapo. Yes. Mana lang naman ako sa pinagmanahan dito eh. Internal closing. Test mic. Masyadong lakas na. Internal opening. Naklam. Paano ba hininaan yan? Internal closing. Internal opening. Internal closing. Hinaan pa. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, ang batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating IB Talakayan ngayong October 5, 2023, araw ng Huwebes. At ngayon po, ipapakilala natin ang ating napakagaling na bisita. At syempre, marami hong mga sikreto at mga dapat malaman ng buong mamamayan, hindi lang ng Pilipinas, kundi sa buong mundo, no? Sapagkat medyo mahirap ang panahon ngayon. Hindi lamang po sa Pilipinas ang mahirap ang kabuhayan, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig. Kung kaya't ito pong ating pag-uusapan na divine wealth, talaga namang inaabangan ho ng lahat dahil sino ba ang may-ari nito? Pero bago po yan, siyempre ang tatanungin natin ay walang iba kundi ang may lubos na kaalaman tungkol dito. Walang iba kundi si Mr. Ray Buendia. Sir, kumusta po kayo? Magandang umaga Ganda sa lahat. umaga po. Lalo na sa iyo, Ma'am Mel. Okay, ganun din po sa inyo. And that stuff, all this stuff. Opo. Alam nyo, ako po ay nagagalak dahil muli kayong nagpunta rito, bumalik, dahil sabi nyo nga, you are willing to explain everything.
all about from the divine wealth, no? Sabi nga po, hindi ho masyado yung ating mga talakayan nung nakaraan, medyo bitin, sir, no? Ngayon, alam ko na dahil sa dami ng mga papeles na dala-dala nyo at mga patunay na itong divine wealth is really existing, no? 'Di ba? Panyero, kumibo ka diyan. Parang ang dating ho para mapaniwala natin ang buong mamamayan at lagi ko pong naririnig nga sa inyo, tumigil na sila, no? Ano po ba ibig sabihin nitong all wealth from the divine God? Wealth per se, doesn't exist ho yan until it is created. Ano po ba yan? Paki-explain nyo nga ho yan, ang yung wealth, divine wealth na yan. Ito po, kayamanan, lahat naman yan, galing sa ating poong may kapal. Lahat po na, pati tayo, buhay natin, utang po natin sa Kanya yan, lahat. Kaya nga po ito, mai-discuss na, para malaman na ng sambayan ng Pilipino, na nagsabi nga ito si dating yung former President Ferdinand Marcos doon sa Switzerland, kay Hubito Salonga, na hindi po kanya yan. Kasi maraming nagkiklaim na Marcos wealth. Kay Rizal, kay kanino. Kahit kay Solomon po, Diyos pa rin na may-ari po niyan. Ayan o, mamaya tatalakayin ho natin yan. Pero ang sabi nyo nga po, binigay na ni former President Marcos, no, ang kanyang autoridad para na sinasabi niya, sinabi niyo nga po na ito, may dala kayong dokumento na nagsasabi na dated August 25, 1986, no, signed by Hobito Arsalonga, tama po ba, sir? Yes, ma'am. As chairman of PCGG, Presidential Commission on Good Government. Ano po yung sinabi rito? Sinatransfer daw po, totoo po ba yun, ng ating former President Ferdinand E. Marcos ang lahat ng authority ng kanyang kayamanan? Tama ba yun, sir? Ako po. Kasi dito po sa na ito, sa inano ni former Senator Salonga sa Switzerland, dated August 25, 1986, na may sanction na po noon ang paalis na noon si Cory, former President Cory. Ang secretary po niya, executive by si Senator Franklin Ardrilo. Nakapirma rin po dito, Sir Ardrilo, nakapirma ka, na hindi po kanya, inamin niya, na hindi po sa akin yan, sabi ni FM, ito'y pag-aari ng Diyos, Ama na nasa langit. Inano nyo rin po ito, nakalagay dito. Babasahin ko ng konti. Sige po. Mayroon siyang 62 pages of huling kalooban tipan, corroborating that the assets and properties of former President Marcos, fair conveyance of the International Court of Justice and the world authorities as divine asset and properties. Kaya nga po ito, sabi niya na sa banal na amang nasa langit, na i-transfer na niya po sa isang spiritual wonder boy. Yan, may tanong po ako dyan, sir. Ang ganda niya. Oo. Oo. Sinabi nyo nga po na sinabi ng ating Pangulong Marcos na hindi sa kanya na ang mga wealth na ito, kundi sa divine authorities. All authorities transferred to spiritual wonder boy. Holds birth certificate 1200. Sino po ba yan? Tao po ba yan? O spiritual? Hindi po, tao po ito na ginamit nila, which nag-surrender na po siya. Na nasa akin yung may kopya rin ako ng surrender niya. Kasi naglaro pa sila sa kayamanan. Ginamit din po siya ng mga politiko noon o whatever it is. Pasalamat tayo. Kaya gumawa ang United Nations ruling that was June 15, 2021. 2016 siguro, 2021. Mayroon akong na kayamanan na lahat na yan ni Martin ay peke. Nagpakilala pa siyang hari
Kaya nga po, nag-surrender siya nitong 2016. Kasi delikado na rin siya. With respect po sa kanya, maraming nagamit na mga FM wealth. Hanggang ngayon, ginagamit pa nila. Mhm. Samantalang kawawa naman po, rest in peace na siya. Kung sino mang gumagamit niyan, mag-ingat po kayo kasi may resolution ang UN. Huwag na kayong magpare-parehas tayong Pilipino. Oh, hinahanap po yan ng International Court of Justice kung sino. Kasi mother account na po yan. Binigay na ng banal na ama sa ina. Kaya mother account, mother title po yan. Okay. So, yan ho, sinasabi nyo. Ito, ibinigay kay Spiritual Wonder Boy, no? Sabi ninyo. At may birth certificate pa na number 1200, in parenthesis, F-74, close in parenthesis. Ano po ang ibig sabihin ng mga numbers na yan? Ano ang ministry Spiritual Wonder Boy? Ano po ba yan? Sabi nyo nga po, totoo, siya ay hindi spiritual, tao siya. Yeah. Po ba? Kung tao siya, ito nga, sinabi nyo, may birth certificate. Kailangan kumuha tayo nito sa sa national, statistics, no? Meron no ba siya doon? Yun na nga po ang sinasabi ko na ginamit yan ng mga sindikato siguro. So far, na siya, nag-surrender na. So, sir, since mayroon siyang spiritual wonder boy, ang document ba nito ay authentic? Ito po ba ay, is it true and real and correct? Ang totoo po, yung hinahanap ng United Nations at saka International Court of Justice, kasi walang mag-contest. Ang nag-contest ngayon diyan kay Antonio Santiago Martin, mayroon po na hinahanap ngayon ng United Nations, International Court of Justice, Financial Action Task Force, World Bank Group, at saka ICC. Hinahanap po nila. Mayroon akong ng resolution ng UN. Hinahanap po yung mga dokumento na... Tao. Tao na. Kasi nilito nga dahil nga sa LOI nung una, yung letter order instruction. Kung sinong may Lord order instruction at saka divine constitutional law, yan ang batas po ng pera galing sa divine asset. Okay. Para po malinaw, nais po nating balikan kasi sinasabi nga po ninyo, this is a former President Marcos wealth, right, sir? Pero, no. nag-ano na siya. Iyon po ang mga bintang sa kanya. Yan ang bintang. Na ilgatin. Oo. Pero, yun na nga, sinabi ninyo na ang mismo nating ex-president Marcos, sinabi niya na hindi sa kanya yan. Yes, ma'am. At may mga dokumento kayo. So, Yes, yan po. So, balikan ho natin yung nakaraan. Noong 1986, ano po ba ang kahalagahan ng taong ito? Kasi dyan ho yata nag-umpisa no? Ano ba ho ang nangyari? Iyon po. Hanggang ngayon, may naglalaro pa rin ng mga ni FM, kayamanan. Lumutang na po kayo. Punta niyo si BBM natin. Nandiyan naman ang Senate, lahat-lahat. Iano nyo kung iyan negotiable pa. Huwag naman natin gamitin yan. Kasi may resolution po ang UN na huwag nang yan. Kasi gagalawin. lahat ng cronies, kanyang mga alipuris, kung sino man, dami, hindi na po sila pwedeng maggalaw ng FM asset. Kasi nagsabi na po siya kay Hubito Salunga, permado ni Cory, former Corazon Aquino, tapos ito anong executive secretary, Sir Franklin Diron, sir, mahal ka namin. Kung may nalalaman po kayo, lumutang na rin po, mag-usap-usap tayo. So, misteryoso ng wealth na to, no? Ng divine wealth na to. Kasi sinasabi nga, assets, properties of FM per conveyance, diniklara na ng International Court of Justice and other world authorities. Yes. As the divine assets and properties of the Holy
Father in heaven. Yes, ma'am. Wow. Ibig sabihin nito, he's up. His claim, hindi na ho siya nagke-claim si Marcos. Yes, diba? kasi binabato siya ng intriga, ng kaso. Wag na. Kung tutuusin, ang kabutihan niya, ewan ko mahirap tumbasan kumpara sa akin. Irespeto na natin siya. Eto nga po, sinabi ninyo sa page 62 of Huling Kalooban at Tipan. Ibig sabihin, nasaan po yun? Yung pag sinasabing Huling Kalooban at Tipan, hindi ho ba yung last will and testament ni Marcos? Opo. Na may kopya po ba tayo niyan? Mayroon po, ilulutang lang yan sa concerned entities. Hindi kung saan-saan dyan na Pilato. Abay, kailangan palutangin na ho natin. Yes, Para dahil- makuha natin. Kasi lubog na lubog tayo sa yutang. Di Ang ba? ganda Oo, naman. Oo, di ba? United Nations, yung hinahanap nyo po, World Bank Group, Mm, International Court of Justice, mm. Financial Action Task Force, nakalagay po yan sa Global Agreement. Mayroon sila. So, meron tayo talaga niyang mga papeles na yan. Yes, ma'am. Ang galing. Pati tao lulutang na. Aba, Yung hinahanap. balakpakan natin si Sir. Talaga po siya po siguro yung savior para sa malutas na ang pagkakaperahang ito dahil kinakailangan na ng Pilipino. Ang ganda, ma'am. Napag-utusan lang po ako. Aba, Para dito. Parang ibig sabihin, Sir, kayo talaga yung anointed one. No, hindi ganoon. Mayroon lulutang dyan. Kasi ang hinahanap nila yung tao at saka pamprint. Ah, Pamprint. ano yun? Hinahanap po yan ng United Nations Organization at saka ICG. Yung totoong hinahanap nila sa resolution nila. Yung mga papel na Hindi, pati yung tao. tao. Eh bakit to? Sino ba yung tao na yan? Kilala nyo ba yan? Iyan magandang tanong, siyempre naman. Oh. Aba, palutangin nyo na. Ako na ho nakikiusap sa inyo at maninikluhod. Pwede ba, Sir? Palutangin Yes, nyo. ma'am. Oh. Ay, mga kababayan Opo. ko. Mga... Palakpakan natin si Sir. Palulutangin niya na. Promise, Sir, ha? Palutangin Sobra nyo pa na. sa promise. Kasi Oh. yung concerned entities lang yan. Kasi alam nyo po, Ma'am Mel, maraming naglalaro ng kayamanan. Kaya, Yan sa Diyos yan po eh. Marami dyan. I challenge them, yung mga FM asset, lahat. Puntahan nyo na po si Bongbong at si BBM, ang mahal nating presidente. Kung yan negotiable pa. Nandiyan na, ba't patago-tago kayo? Marami dyan sabi nila, trade, gaganito, mayroon silang mga ek-ek na hawak. So be it. so, Go. pwede nilang i-convert into cash pag na-claim nila. Ganon. Kung makiklaim nila. Iyon ang magandang tanong. Dadaan ka kasi lalo yan dollars. Siyempre, Amerika. Sa International Court. Yes, Wow. not only that. Mm. Hahanapan po kayo at tandaan nyo itong mga may hawak ha. Marami akong nalalaman din sa inyo pero tulong-tulong na tayo. Nangdiyan po hindi mabait po ang ating nakaluklok diyan mga sa Senado, sa Kongreso, nagbigay na po ako ng batas sa kanila. Huwag na kayong mag-away-away. Ito pong sa akin, nasa akin, divine wealth ito, hindi ito yung kay FM o kay Rizal, sabi nila. Buhay pa si Rizal, buhay pa si FM. Yan ang mga paniwala nila eh. Sir, kung talaga kayang i-convert into cash, sana gawin na sa lalong madaling panahon. Yes. Di ba? At saka, bakit magpapatumpik-tumpik pa? Hindi naman kayo paparahin, di ba? Hindi naman kayo sasanggahin ng International Court of Justice kung talagang hawak nyo po ang yung mga dokumento, di ba? Yes. At saka, Sir, Yes po. yung dokumento po bang pinag-uusapan natin in papers? Yeah. Papel at saka yung hinahanap nilang Apo. Nagtataka ako kung bakit sumulat ako sa kanila eh. Kanino po kayo sumulat? World Bank Group, United Nations. Meron po tayong kopya niya. Yes, ma'am. Ba, ang galing talaga. Palakpakan natin si Sir. You see? Opo. Ibig sabihin, talagang malaki ang ating paninindigan na magkakaroon tayo ng limpak-limpak na salapi. Hindi Para na sa tayo Pilipinas. mangungutang. Narinig nyo yan ha? Hindi na tayo mangungyutang.
Di, napakaganda po niyan, sir. At sana po, sa lalong madaling panahon ay talagang dadakilain kayo ng buong mamamayan ng Pilipinas dahil kayo ang may hawak ng mga dokumentong ito. Yes, ma'am. Sana po, Opo. sa lalong madaling panahon, makipag-ugnayan na kayo. Alam ko po, nakipag-ugnayan na kayo sa International Court of Justice, world authorities. Nasaan po sila? Sino ba yung mga iyan? May mga jurisdiction ba din talaga sa Pilipinas? Mayroon po. Ang mayroon tayong East Asia, World Bank East Asia, yan si Job, si Honorable Job. Sa New York, si Honorable Malpas. Dito si UN, Sir Guterres. Andi dito po sa Pilipinas yung hinahanap nyo. Panahon pa ni Ban Ki-moon ito eh. Nagtaka nga ako kung bakit tinetik for granted nila ang mga sistema na sobrang hirap. Lahat, buong mundo na eh. Nasamantalang ang kayamanan nandito sa Pilipinas. Abay, dali-dalian nyo ho. Pero pansamantala, sir, gusto ko po munang batiin yung ating mga kaibigan na nanonood po sa atin. Ayan, katulad nila Jonas Davis, Miss Grace Bilyato, Dr. Lloyda D. Diaz, yung mga kaibigan natin, at lahat ng yung mga sangkaguruan natin, especially Miss Teacher Emily Molo, Teacher Eunice Abanto. Yan. At abangan nyo po yung aming programa sa Sabado, no? Continuation po na ating mga programa. At tayo po, balik sa ating pinag-uusapan. Alam nyo po, talagang natutuwa tayo na malaman na International Court of Justice and World Authorities. Pag sinabi mo bang World Authorities, ano ba yung sinasabi nating United Nations? Ay, sila po ang mayroong karapatan diyan, kumbaga sa mag-judge sa sistema ng kayamanan. Dadaan po sa kanila kasi may global agreement po noong pang 1980 na ginawa nila. Dapat magkaroon ng second global agreement. Kasi andi dito hinahanap nila sa Pilipinas. Alam Ano niyo po yung hinahanap nila? Mga dokumento, sir? Hindi. Ano po? Hinahanap nila yung mother account, pati yung tao, kung sino. Ganun Oo. ba yun? Pati birth certificate. May birth certificate yan, Iba yan ng kay Martin na yung 171, panglito lang po yan. Nag-surrender niyan. At Panglito saka- lang ito. So, Yes. hindi totoo yung birth certificate na yan. Hindi yan totoo. Hindi natin makikita sa national, statistics. Wala yan. Hindi, may Ah. lumutang nga dyan si Antonio Santiago Martin eh. Si- Kaya ginawa pang hari kuno. Kaya nagalit kayo ng International Court. ano- Wala naman hari sa Pilipinas eh. Bakit nga po niya gagawing hari? Ay, no? may nag-manipulate. Ganun ho ba? Yes, ma'am. Pero may isa pa ho tayong tanong. Ito ho bang, ano po ba yung assets na and properties na to? Ito po ba ay merong lupa, may building, may gold bars, precious stones, at gaano karami? At nasaan po ang mga ito? Yan. Maganda rin tanong yan. Kasi marami pong mga missing, unpredictable wealth. Sealed in book of secrecy, kung tawagin. Nakatago lang po, hindi naman pwedeng na ito na ang tamang panahon. Now is the time to determine, to correct or amend, or as to what is the best form to subsidize any humanitarian undertaking to unlock the key of truth. Susi ng katotohanan, to have a peace ordinance to the people of the world. Aba, paki-unlock nyo na ho yung mga susi ng kayamanan yan. Para ho tayo Susi ng katotohanan, ma'am. susi ng katotohanan. Yes. Without Eh, the key of truth, nothing will happen. Abe, pakibilisan nyo, sir, dahil kailangan Natin. yan. Magkaisa Opo. tayong Pilipino. Magkaisa. Huwag na tayong yung... Sa ano pong paraan mang pagkakaisa? Ang paraan dyan, yung may mga hawak kuno, tulungan na dito sa Congress, sa Senado, lalo na dito sa ating mahal na Pangulo, na si BBM. Sa totoo lang po, lahat naman yan, puro sa ikakabuti natin. Magtulungan po tayo. So, sir, meron lang po akong lilinawing question. Itong sinasabi ninyong divine wealth sapagkat kanina nga pinag-usapan natin na dinideklara na ng former president na hindi sa kanya yan. Yan ay divine wealth na. So, not even his own family
Yeah. di ba? Cannot, Yes. what do you call that? Cannot intervene para makuha itong mga kayamanan na to sapagkat ito ay para saan? Para sa sangkatawan, Para sa sa mga, lalo na sangkatawan. Pilipino, Ay, sa ating oo. lahat yan, mawala ng utang, bawal lang ang utang-utang pa. Bayaran na yan ng mga nakaupo diyan. Kaya nga po, mayroon na akong nagawa namang sulat, kung mapwede, basahin ko muna, Sige Ma'am Mel. po, sige po. Firstly, the topmost attention and precise action is to stop credit policy procedure in the world financial banking system. Big amount of circulation of monies have been stopped to avoid illegal use of funds, specifically of the interest from the sponsored principal amount coming from the divine wealth. Number 2, do away or garbage all sorts of monies in the sky, money in the sky, orchestrated and manipulated by tyrants, oligarchs, and organized elites, collaborated by swindler banks, resulting to heavy financial corruption and disinformation proliferating in all four corners of the world. Thirdly, the solution is the transformation and rationalization of the global payment industry worldwide through issuance of global perpetual cards sa mga Pilipino po, using the revealed powerful Victorian note of the divine wealth and trust directly to benefit beneficiary, specifically the poorest of the poor Filipinos, local and international, and indigenous people worldwide. Galing kasama ang the poorest among the poor. Yes, Paano indigenous. kami? Nasa gitna tayo. Ay mauna yung mga mauna sila. Pero, taong, sir, opo. lalo ngayon. Okay. ang Nandyan galing. na po, parang nakikinita na natin, Mang Mel, at saka sa mga Wow. tanong mo talaga. Palakpakan natin si sir. Ito po, tignan nyo yung ating mga listeners. Sila po ay talagang nakikinig. Sabi ho ni Miss Vilma Loela, sabi niya, hello po, interesting topic. We're listening about divine wealth. Let us proceed to implement para matapos ng paghihirap ng mundo sa pamamagitan ng programa. Sa pamamagitan ng divine program. Good luck. Thank you so much. Ayan po, sir, ha. Palakpakan ho natin si Sir Buendia, at talagang siya po ay buong tapang na umarap dito sa atin, at ito, hawak niya ang mga dokumento, kaya hindi ho natin masasabing siya ay nagbubulaan o naggagawa lang ng mga usap-usap. Kaya nga po tayo ay nagtatanong sa kanya. Ito nga po, kanina, gusto ko nga kasing ulitin yung tanong ko, ano po ba itong assets na to, mga properties? Lahat na po, pati May lupa. lupa, Yes. may building, Ba't na nakatirik na, hindi na natin. May gold. At saka may ano pa, May hindi na gold tayo bars. magbabayad ng buwis. wow. Oo, Galing nun, lahat nakalagay dito po sa kahit basahin ko pa eh. May precious stones? Wag na natin pag-usapan yan kasi mga gusto ko kinaukulan yan eh. lang yan. Opo. Yung mga ano na po na yan. Gaano asset karami, sir? At, nasaan ito? na. Sobra-sobra na nga dito, pati nga dagat natin gusto nang kunin ng iba eh. Ang tindi ng Pilipinas, mga kababayan, ha? Ngayon, sinasabi ko, I'm not after dun sa mga ano tawag dito? Nagtatago na mayroon silang kayamanan. Nandyan na po si BBM. Mabait po yan. Ha? Ano po, yung kaugnayan ni BBM dyan sa divine wealth na yan? Considering that his father already nag-give up na at sinabing yan ay binibigay niya na sa divine wealth yan, hindi na sa kanya yan. Paano ho makakatulong ang ating pangkasalukuyang presidente na anak ng ating former President Marcos? So, paano siya makakatulong? Hindi ba kahit ho pamilya niya, hindi na, kumbaga sabi nga hindi na sila makakapag-claim. Unang-una po, halal natin siya. Okay. Siya namumuno sa atin. Kaya, ang respeto, ibigay natin sa mga nakaupo. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga nakaupo, wag na po tayong mag-away-away. Tulong-tulong tayo. Wala na yung binggahan yan. Yung mga pare-parehas natin mahirap, sila nagsasuffer eh. Mabuti kayo. Binoto na kayo. Tapos, wala. Andi dito na po ang divine wealth ha.
Umarao. Kaharap nyo na ako. Ang ano Wow, natin? palakpakan natin. Kaharap na natin na siyang magiging guide natin at magbibigay ng kalutasan sa mga financial problems ng Pilipinas. Sir. Lahat po. Oh, Kaya nga bawal lang nga tayong mangutang eh. okay, pumila na kayo. Pero for the meantime, let us mag-break muna tayo kasi napaka masidhi ang topic. So, balik tayo po, mga minamahal na taga-subaybay. Lahat tayo interesado about this divine wealth na kung saan inilalatag sa atin ng ating kasama, Mr. Ray Buendia. At no sir, ano pong gusto niyong sabihin sa kanila? O ito na po, ano natin yung may-ari. Papasalamatan ito sa Respected Motherland Commendatory Legislative Order. Sa pangkalahatan na po. Whatever has been done by any action, reaction for all the laws today is the new General Legislative Bank rules, regulation which are not intended for final judgment yet. The role of the executor of the true weapon of royal justice held with oath, C2-4, wala na po yung C1-4, centers on implementing the right judiciary bank power system. The reason why many are hard up is because of the power system in government. All officials with right position in man-made government yet undermine justice. All officials with right position from president, kings, or whoever occupies the highest post, and that even the Pope of the Vatican have no authority to stop the divine program, since they were the culprits in the divestment of riches in the Old Testament. Hence, this will really change all classes of position and law and nature. God has mandated someone with reason, the highest in authority. He is the one in command, that chosen identity anointed. He is also the implementer, executor of the true weapon of royal justice held with oath. He has the authority and license to stop all laws to date and leave the new ones as dictated by motherland. He and those he chose to work with him are now doing the initial task in the implementation of the divine program through the final judgment and intervention which came from the highest order in duty as the Almighty Mother's anointed offspring. Tayo po lahat yon ang kanyang anak. Okay, palakpakan natin si Sir. Okay, napakaganda po. So, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Isinilahad sa atin ng ating kasama, Mr. Ray Buendia, itong tungkol sa divine wealth. At sana, yun nga po, ang panawagan niya, magsama-sama na tayo. At sa susunod, siguro, mas maganda ipapaliwanag ni Sir kung sino-sino yung mga kasama niya. Di ba, Sir? Tayo na rin yun. Number 1 po Oh. itong mga nag-assume na mayroon pa silang kayamanan. Na may ano pa sa kay FM, nang magtulong-tulong tayo. I-surrender nyo niyang kay BBM. Kasi it involves, if Marcos involved, o kay Senator Amy, mabait po yan mga yan. Ako po ito, divine wealth ito. It is not related to Marcos wealth. Uulitin ko po, hindi ito related kay Marcos wealth. Kaya kung sino may hawak dyan na wealth ni FM, nakikisuyo ako, magtulungan tayo, nandyan si BBM. Para sa lahat po ito, lalo na po sa ating banal na Diyos na nasa langit. Yan po, inulit ni Sir Buendia na hindi ito related sa Marcos Wealth. At kung kaya't nakikiusap siya na makipagtulungan, at sigurado ko pag narinig po ng ating gobyerno ito, ng ating presidente, baka sir patawag kayo dyan, at syempre pag pinatawag kayo nandiyan kami sa likod nyo. Sa likod lang sir. Okay, so maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay upang
talakay natin ang divine wealth na to, na kung saan ang ating mga mamamayan ay talaga namang interesado dahil hirap na tayo, sir. Yung So, World Bank po, Tsaka UN. yung World Bank and UN Tsaka ICG. at saka yung ICC, ICG, International, pumunta na raw. Hinahanap na at nakita na nandito na sa Pilipinas. And so, malapit na ho tayo. Okay, so, Yes. at kayo po ay patuloy ang sumubaybay sa ating programa sa tuwing maimbitahan natin si Sir Buendia para lalo nating ma-explore at malaman ang katotohanan nitong divine wealth at later on. Oy, ma'am, pwede Makuha ba na akong natin. mag-ano ako Sige po, ng sige po. yung si Dato Kamano ng Region 3. Mm. Kasi ito yung lalo sa Region 2, mga lahat ng mga indigenous, magkakaroon po tayo ng summit, lahat po ng mga tribo, pag ito magkakaroon tayo ng tribal summit. Malalaman nyo po dito sa istasyon na ito. Yan na po, kausap ko si Dato Kamano, hawak niya yung Okay, thank you so much po. So, palakpakan natin si Sir. At sinasabi ko nga po sa inyo, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting, at lahat po ng mga programa. At syempre po, itong programa natin sa Ibita Lakayan na tatalakay natin ang Divine Wealth. Don't forget. And we always say, we love you all. Bye-bye.